Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Mayumi, 49 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako ay 20 anyos pa lamang, taong 1996. Aminado po ako na marami kaming kasalanan noong araw. Ako, ang pinsan kong si Cindy at ang barkada naming si Tres ay sandamakmak na kalokohan ang pinagagawa noong nag-aaral kami. Yun nga lang, kahit matagal na panahon na ang nakalipas, hindi rin pala nakakakalimot ang karma. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan po natin noong mga panahong estudyante pa lamang kami. Ako ang taong mahilig gumawa ng masakit na biro. Sa katunayan, napapaiyak ko ang mga taong nabibiktima ko. Ewan ko ba, hindi ako nagigilty. Mas na-excite ako sa nakikitang luha sa kanilang mga mata kapag napapahiya na sila. Kagaya ngayon, tinutulak ko ang manliligaw kong si Tres para ligawan ang kinatatakutang babae sa aming eskwelahan, si Freya. Tawa naman ang tawa si Cindy na nakasanayan ko nang makitang may dalang salamin, may bagong lipstick at palaging natataranta kapag magulo ang buhok niya. Madalas ko siyang mapuna na napakabanidosa. Cindy, kanina ka pa sa salamin na yan ah. Gusto mo bang basagin ko yan? Ang sama mo sa akin, pinsan. Nagre-retouch lang naman ako, no? Tsaka ate mo na ako, no? Hindi mo man lang ako ginagalang. Basta itigil mo na yan, ah. O ano na, Tres? Magagawa mo ba o hindi? Kasi kung hindi mo kaya, ibibigay ko sa iba. Ano ka ngayon, Tres? Tiklop ka sa pinsan ko, no? Palibhasa, torpe ka. Lahat dinadaan mo sa pananakot o pangungundisyon. Ayan tuloy, napasubo ka. Gusto ko lang talaga si Mayumi. Yun lang yun. Ang tagal naman. Sa bagay, marami namang ibang desididong gumawa dyan. Teka lang, nagpapalakas pa nga ako ng loob eh. Ba't mo ibibigay sa iba? Para mo na din akong binasted niyan. Para kinakabahan lang ako eh. Kailangan kong tapangan pa ang sarili ko. Ay gago, hindi na nga kailangan yan. Sa taglay mong kakisigan, literal na sasagutin ka na kagad ni Freya. Kaya sige na, lapitan mo na. Paano yung itsura niya? Kinikilabutan ako sa tuwing napapatingin ako sa kanya. Alam mo, napaka-arte mo. Ano, gagawin mo ba o hindi? Naiinip na ako. Ayaw daw niya, Mayumi. Uy, wala akong sinasabing ganyan. Ano na? Gagawin nga. Pero siguraduhin mo natutupad ka sa usapan natin ha. Magpapaligaw ka na sa akin. Wala akong dapat na maging karibal. Oo nga sabi. Sige na, lapitan mo na. Teka, sasamahan na kita nang makasigurado ako na gagawin mong sinasabi ko. Sige na nga. Kulit mo talaga oo. Humakbang na kaming tatlo mula sa malawak na school ground papunta sa kinauupuan na bench ni Freya. Maingat kami sa paghakbang noon. Medyo basa kasi ang lupa at hindi pa sementado ang palaruan ng mga estudyante. Si Freya ay nakilala namin sa kakaibang katangiang taglay niya. Ang pagkakaroon ng balat na may pagkakahawig ng sa ahas. Madalas kaming lumayo sa kanya lalo na kapag nagpapalit ito ng lumang balat. Ayon sa mga kakilala ko na pinag-uusapan siya, halos lahat daw ng lotion na gamit na niya. Pero hindi pa rin mawala-wala ang makakapal na kulubot ng kanyang balat. Siya ang nais kong paligawan kay Tres. May pustahan kami. Ang magiging kabayaran kapag napagtagumpayan ng lalaki ang aking dare ay hahayaan siyang ligawan ako. Kung saan pwede ko siyang sagutin at maging kasintahan. Baka nga sagutin ko na siya kahit hindi pa siya nanliligaw. Alam kong nagiging tunog spoiled brat ako sa puntong ito. Ganito talaga ang nakagawian na naming gawin. Ang manloko, mambuli at pangprank ng ibang tao sa nakakahiyang sitwasyon. Pero nakakatawa naman para sa amin. Kaagad binati namin si Freya nang makalapit. Hi Freya, kumusta ka? Ako? Kinakamusta mo? Totoo ba yan? Oo naman. Bakit, bawal ba? Hindi naman. Hindi lang kasi ako sanay na may lumalapit sa akin. Takot ang mga kapwa ko estudyante sa akin eh. Sus, ibahin mo kami. Nagpunta kami dito para makipagkaibigan sa'yo. Naku, nakakahiya naman.
Freya, wag ka nang mahiya. Si Mayumi na yan ang pinakasikat na babae dito sa ating eskwelahan. Siya pa ba ang tatanggihan mo? Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang ako. Ang gaganda niyo Tapos nakikipaglapit kayo sa trapong kagaya ko. Ang lupit mo naman sa sarili mo. Alam mo Freya, hindi mo dapat binababa ang self-confidence mo. Walang taong pinanganak na pangit. Talaga ba? Tama si Pinsan Freya. Kaya kung ako sa'yo, lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matakot o mahiya. Ipakita mo sa lahat ang kagandahang itinatago mo. Naglakad ako at pinaikutan si Freya. Tila ba sinusuri ang kanyang kabuuan. Maganda naman ang kanyang katawan. Aakalain ng sinuman na isa siyang diyosa kapag nakatalikod. Huwag nga lang humarap dahil nakakatakot ang klase ng pagmumukhang makikita ng sinumang interesadong makita siya. Konting ayos lang sa tingin ko pasok ka na sa grupo namin. Talaga? Kas, seryoso ka? Pinandilatan ko ng mga mata si Cindy. Alam ko na likas na may kaartehan ang pinsan ko. Kapag sa tingin niya ay hindi maganda, talagang aatrasan niya. Hindi ko nasabi sa kanila ang kabuuan ng plano. Isang malaking drama ang magaganap. Kakaibiganin namin si Freya habang si Tres naman ay gagawin din ang sarili niyang diskarte para mapalapit siya kay Freya. Tapos kapag nagtagumpay na kami, tsaka namin siya ilalaglag. Ipamumukha namin na ang mga kagaya niya ay walang puwang dito sa mundo. Tama si Mayumi, Freya. Huwag mong ibababa ang sarili mo. Lahat tayo may kanya-kanyang flaws. Magagawa naman natin itong punan. May mga makeup naman sa panahon ngayon. May mga damit. May magagandang sapatos. Kaya mo nang pagtakpan ng mga bagay na kinatatakutan mong makita ng mga tao sa'yo. Isa pa, kailangan mo magkaroon ng tiwala sa sarili mo. Nasasabi mo lang yan kasi magaganda at gwapo kayo. Tsaka may magaganda kayong mga damit. Samantalang ako, saan naman ako pupulutin? Wag mo na yung problemahin. May mga ekstrang damit ako sa bahay. Pinaglumaan na nga lang ang mga yon pero hindi ka naman siguro maselan. Ang bait mo, Mayumi. Maraming salamat Natapos ang araw na yon nakasama na namin si Freya. Ngising aso ako habang nakikipagsikuhan kay Cindy. Gusto nang masukan ng loka. Sa katunayan, panay na ang buhos niya ng alkohol sa kamay. Maya-mayang magpupulbo at maglalagay ulit ng lipstick. Ako naman, pigil lang ang pagtawa dahil baka makahalata ang babae sa ginagawa namin. Binigay ko nga sa kanya ang pinangako kong mga damit at sapatos, pati na rin ang bag. Gusto kong kasabay na siya namin na pumasok sa araw ng Lunes. Wala pa mang nangyayari ay sobrang tawang-tawa na ako. Hindi ko alam kung ano na ang magiging reaksyon ng lahat sa gagawin namin. Tuloy, makailang beses akong kinausap ni Cindy. Akala ko ba si Tres lang ang gagawa ng prank? Bakit ikaw kasali? Kumalma ka, pinsan. Alam mo, mas nakakatuwa itong iniisip ko. Hindi mo lang alam, sisikat tayo lalo dito sa gagawin ko. Siguraduhin mo lang hindi tayo malilintikan ni na mama Naku, ayoko mabawian ng makeup at salamin. Alam mo naman na yun ang panakot niya sa akin. Ako ang bahala, pinsan. Kailan ba naman tayo pumalpak? Hay nako, ewan ko sa'yo. Basta sakali man na magkabukingan, labas ako dyan Tinawanan ko lang ang nag-aalalang tingin sa akin ni Cindy. Sa aming dalawa, siya itong matatakutin, maraming tanong, maraming isinaalang-alang. Kahit may pagkamaarte, siya ang nagsisilbing gabay namin, kuno, para wag gumawa ng kalokohan, na madalas naman na hindi napapansin. Masaya na siya sa pagpapaganda at kung ano-anong kolorete sa muka. Pero dahil wala naman siyang ibang kaibigan, sumasabay na rin siya sa mga ginagawa namin. Wala din naman siyang choice Ilag sa kanya ang mga tao. Bukod sa pagiging banidosa, may sinasabi si Cindy pagdating sa pataasan ng grades. Kaya niyang sumagot sa isang exam na nireview lang niya ng isang gabi. Sa kalokohan naman, madalas playing safe siya na hinahayaan ko na lang. Sabi ko naman kasi sa sarili ko, i-enjoy lang namin lahat habang mga estudyante pa kami. Dahil oras na nakapagtapos na kami ng college, kailangan na naming mag-mature at harapin ang adult life. Dito na namin haharapin ng mga pagsubok.
Sa ngayon, ang paborito naming pinagkakatuwaan ay si Freya. Panay ang tanong ko kay Tres kung nagawa na ba niya ang sinabi ko. Ano, nasabi mo na ba sa kanya? Sinabi ko na, kadiri talaga, tuwan-tuwa ang babae. Basta ha, sasagutin mo ako kapag napasagot ko siya ha. Malinaw ang usapan. Kilala mo ko, Tres. May isang salita ako. Nagpapaalala lang. Alam mo, pinagtatawanan ako ng mga kabarkada ko. Nagayuma daw ba ako ni Freya at buntot ako ng buntot sa babae? Tama, ang talino mo, Tres. Ha? Bakit? Magpanggap kang nagayuma. Tipong gustong-gusto mo si Freya. Tapos ako ang magbubuking na isa siyang mambabarang. Ano? Seryoso ka ba? Bakit? Mukha naman siyang mambabarang ah. Sige basta, yung usapan natin ha. O paano? Magkita na lang tayo bukas sa eskwelahan. Areglado! Tinanaw ko pa si Tres na palabas ng bahay namin. Nakangisi at nasasabik sa kalalabasan ng plano namin. Nang mapag-isa na lamang ako, naibaling ko ang tingin sa family picture namin na nasa mesita. Malungkot ko itong kinuha at niyakap, tsaka muling tinignan. Sa tagpong ito ako naabutan ni Cindy. Muli, nakaporma na naman si Pinsan at puno ng kolorete ang kanyang muka. Oh Pinsan, nag-e-emote ka na naman. Alam mo, shopping natin yan. Naalala ko si Kuya eh. Kaya nga, kahit alam kong masama ang gagawin natin, hindi kita mapigilan. Ako man nalulungkot sa pagkawala ni Andres. Kung nabubuhay pa talaga yung kasintahan niya, naku ang sarap sapakin sa mukha eh. Siya ang naging dahilan na napahamak ang kuya mo. Di bali na, hindi naman tayo nakaganti sa mismong nagkasala sa kanya eh. Sa kapamilya niya tayo maghahasik ng lagim. Si Freya ang pagdudusahin natin sa ginawa ng pinsan niya. Grabe nga eh, hindi lang pala sa paglilihi nakuha ang ganyang klase ng sakit sa balat. Parang natural na sa kanila. Dahil mga halimaw sila, Cindy, hindi sila tao. Ang lakas ng loob nilang lumapit sa kuya ko. Ang lakas ng loob nila na saktan ng kuya ko. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata tsaka tinitigan ng larawan. Ang naroroon ay ang mga magulang ko, ako at ang yumao kong kuya na si Kuya Andres. Siguro masama ang tingin sa akin ng lahat. Sasabihin nila ang babaw kong klaseng tao. Pero hindi nila alam, araw-araw akong nagluluksa. Araw-araw kong pinapasa ng sakit ng pagkawala ni kuya. Nang dahil sa mga taong kagaya ni Freya, namatay ang kapatid ko. High school lang ako nung ibalita sa akin ni kuya na may kasintahan na siya. Maganda ang babae, pero natuklasan ko ang sikreto niya kinalaunan nang manatili sa aming bahay ang kanyang kasintahan. Kagaya ni Freya, may kaliskis ang kanyang mga binti. Nagulat nga ako dahil wala yun sa braso at muka eh. Sa binti lang talaga. Hindi naman namin nahahalata dahil nakastockings palagi ang babae at mahahaba ang suot niyang pantalon. Ano nga ba ang eksaktong nangyari nun? Dahil sa katangiang meron ng kasintahan ni kuya, marami ang nagsasabi na isa siyang halimaw. Tinambangan sila ng grupo ng mga matatapang na manunugi sa kalsada. Isang gabi habang pauwi sila. Yung babae lang dapat ang masasaktan eh, pero nadamay si kuya. Niligtas niya ang kasintahan niya. Ano naman ang sabi ng mga pulis? Hindi ba pinaimbestigahan ang nangyari sa kanya? Kagaya nga ng inaasahan, nadamay lang daw si kuya. Ang kasintahan niya talaga ang dinidiin na sadya daw ng mga kalalakihan. Galit na galit ako, Cindy. Hindi ko magawang manahimik hanggat hindi nakukuha ang hustisya para sa kanya. Hindi ko masasabing kumalma ka, Mayumi. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Hindi na biro ang paghihiganting gusto mong gawin eh. Alam mong galit ako sa lahi ni Freya. Siguro hindi niya ako nakikilala. Hindi naman ako naipakilala ni kuya sa pamilya ng kasintahan niya eh. Pero ako kilalang kilala ko siya. At sa pagkakataong ito, sila naman ang magdurusa. Araw ng Lunes, magkakasama na kaming pumasok sa eskwelahan. Ang mga kaklase at kapwa estudyanteng nakakakilala sa amin, kanya-kanya sa paglingon sa baybulungan. Alam ko naman kung bakit. Si Freya, siya ang pinagtatawanan nila.
Bakit hindi? Ako ang nag-ayos sa kanya sa pinakasusuklam na paraan. Kinapalan ko ang makeup sa kanyang muka na halos magmukha na siyang clown. Ang buhok niya, sinadya kong gawing magulo at binigyan siya ng damit na halos kita na ang kaluluwa. Imbis na matuwa, imbyerna si Cindy. Bakit daw nagpasabay kami ng tsaka? Palibhasa mukha siyang manika. Nilingon ko si Freya nang kalabitin niya ako. Nahihiya ako, Mayumi. Pinag-uusapan ako ng mga tao. Hindi ko alam kung kinukutsa nila ako o pinupuri. Kung makatitig kasi sila, halos ayaw na akong lubayan. Huwag mo silang pansinin. Ayos lang yan. Alam mo, nagagandahan lang sila sa'yo kasi nakaayos ka ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nakikita ka nilang pormang-porma. Hindi kasi ako sanay eh. Masasanay ka din. O, dalhin mo na tong bag ko. Sige, Mayumi. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin ah. Nagpatiuna akong muli at nagtungo na sa aming classroom. Mula sa pagsisimula ng klase hanggang sa matapos ay gustong-gusto ko ng matawa. Si Freya lang talaga ang kanilang pinag-uusapan. Alam kong nakakaramdam na ang babae pero tumayo naman kagad si Tres at pinagtanggol siya. Pinag-uusapan niyo ba si Freya? Tres, huwag mong sabihing naghahanap ka ng gulo. Hayaan mo nga sila. Kanina ko pa kasi sila naririnig eh. Kumalma ka, pakiusap. Kakalma lang ako kapag tumahimik na mga tsismosong to. Tumahimik na nga kasi kayo, pwede? Kapag inulit niyo pa ang pangungutya kay Freya, talagang makakatikim kayo sa akin. Tres! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Tres. Maraming salamat ah. Hindi ko akalaing ipagtatanggol mo ko. Oo naman. Gagawin kong lahat para sa'yo. Napahagalpak ako ng tawa nang makitang namumula pa ang pisngi ni Freya sa labis na pagkakilig. Tila ba natutuwa pa siya sa sinabi ni Tres. Kung alam lang niya, siguradong ngangawa ang babae sa labis na kahihiyan. Pinaglalaruan lang namin siya. Pero napakatanga naman ng babae para wag mahalata ang lahat ng yun. Pati nga si Cindy, ilang beses kong nahuli na pinapaikot ang mga mata. Lumipas ang mga araw na natiling kasama namin si Freya. Sunod-sunuran siya sa lahat ng sabihin ko. Sinasabay naman ni Tres ang pagpaparamdam niya kay Freya. Isang araw, naikwento sa akin ng babae ang tungkol sa pinakatatago niyang lihim. Matalik na kaibigan na ang tingin ko sa'yo, kaya sasabihin ko ito, Mayumi. Mukhang nakakakabayan ah. Naku, hindi naman. May sasabihin lang ako sa'yo tungkol sa lalaking nagugustuhan ko. At sino naman kaya ang maswerteng lalaki? Si Tres. Talaga? Oo, wala ka naman sigurong gusto sa kanya, no? Bakit naman ako magkakagusto sa kanya? May iba naman akong gusto. Ganun ba? Di wala na palang problema kapag sinagot ko siya. Bakit? Nililigawan ka ba niya? Oo at balak ko sana siyang sagutin. Nagpakita ako ng plastik ng ngiti sa harap ni Freya. Malapit na ako magtagumpay sa pagpuksa sa buo niyang pagkatao. Ginagawa din ni Tres ng tama ang lahat ng tinuro ko sa kanya. Kaya naman nang imbitahan ako ni Freya sa isang hapunan kasama sina Tres at Cindy, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nag-ayos ako at sinigurado na iiyak ng dugo si Freya oras na makita niya ako. Tutal ito naman talaga ang pinakahihintay ko ang masira ang pantasya niya tungkol kay Tres. Maaga akong dumating sa tagpuan. Hindi nga lang ako nagpakita sa mga kasamahan ko dahil pinili kong uminom muna ng alak. Nakakadalawang shots lang ako nang dumating sina Tres at Freya na halos magkasabay. Si Cindy naman na huling dumating, kaagad na lumapit sa akin at inalabas naman ang kanyang salamin. Umirap ako at inis siyang sinaway. Cindy, itago mo nga yung salamin mo. Teka lang, kailangan kong mag-retouch Pinapasakit mo talaga ang ulo ko, no? Nagsisimula na ba ang palabas? Malapit na. Sa totoo lang, naiirita na nga ako Feeling maganda si Freya kahit malahalimaw naman talaga ang itsura niya. Hindi ko maiwasang mandiri kapag napapatingin ako sa balat niyang parang mga kaliskis ng ahas. Nakakapangilabot. Ang gaspang siguro niyang hawakan, ano?
Siguradong isusumpa tayo ni Freya bago matapos ang gabing ito. Tama ka, Cindy. Ngayon magagawa ko ng ipaghiganti ang yumao kong kapatid at wala akong pakialam sa mararamdaman ni Freya, Cindy. Alam mo na tayo ang nawalan. Tama ka naman. Pagkatapos nito, siguradong magiging okay ka na. Aba, at parang totoong nagmamahalan kung kumilos ang dalawa. Mapakinggan nga munang kanilang usapan bago ko sumingit sa kanila. Ito na ba yung part na basta ka nalang darating at ipapahiya si Freya? Oo, ito na nga yun. Ano, dito ka lang ha? Lalapit lang ako sa kanila. Nasasabik na ako. Kaga ka talaga no? Naging ganito lang naman ako dahil sa walang yang kapatid ni Freya. Ngayon matitikman niya ang tamis ng aking ganti. Iniwan ko si Cindy na patuloy pa rin sa pananalamin at kaagad na nilapitan ng dalawa. Sinigurado kong hindi nila ako mapapansin hanggang sa abot na sa aking pandinig ang kanilang usapan. Napansin ako ni Tres at pasimple siyang tumango kaya pumwesto ko sa bakanting mesa na nakatalikod sa babae. Ang tagal nila no, tingin mo darating pa si na Mayumi? Yan ang hindi ko sigurado. Alam mo naman ang babaeng yun. Hindi ko mahulaan ang nasa isip. Sa bagay, minsan nga hindi ko siya maintindihan Basta na lang akong bobulyawan tapos uutusan, maya-maya lang magiging mabait na naman pero naiintindihan ko naman siya Ganyan talaga si Mayumi. Pero mabait naman yun Nagkakaganon lang siya dahil sa kuya niyang namatay. Hindi ko alam na may namatay palang kapatid si Mayumi. Oo, meron. Nadamay lang sa engkwentro. Kawawa nga Kasi ang talagang kailangan ng mga taong umatake sa kanila ay yung babae lang talaga. Dinig ko may atraso raw sa kanila. Kaso lang, pinagtanggol ng kuya niya. Pilit na itinakas ang babae kaya nasama siya sa kaguluhan. Parang hawig sa nangyari sa kapatid ko at sa kasintahan niya. Alam mo bang namatay din ang ate ko dahil napagkamalan siyang halimaw? Niligtas lang siya ng kasintahan niyang si Kuya Andres kaya nakalayo sila. Kaya lang nahabol pa rin sila ng masasamang lalaki dahilan para pagtulungan na nga lang sila. Talaga? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon Ang kuya ni Mayumi ay si Andres Freya. Ano? Seryoso ka ba? Oo naman. Hindi ako marunong magsinungaling, Freya. Bakit hindi ko alam to? Bakit niyo inilihim sa akin? Hindi namin nilihim sa iyo ang bagay na yan, Freya. Sadyang hindi lang namin kayang pangunahan si Mayumi. Paano na ngayon yan? Paano na ang pagkakaibigan namin? Sa pagkakaalam ko, galit si Mayumi sa pamilya ng kasintahan ng kuya niya. Wala talaga akong alam na si Kuya Andres ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki. Sa kanya mo ipaliwanag yan. Sabihin mo ang totoo. Nang sa gayon, malaman niya ang dahilan kung bakit nangyari sa kuya niya ang ganong kabrutal na kamatayan. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Siguradong hindi makikinig si Mayumi sa akin. Alam kong nagsisimula na sa pagiging balisa si Freya. Hindi na siya mapakali. Panay ang tayo niya at pagkagat sa mga kuko niya sa kamay. Tuloy, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Nang gagalaiti na akong lumapit sa kanila. Ang balak ko talaga, sampalin kagad si Freya. Kaso lang, napigilan ko pa ang sarili ko. Humarap kasi siya sa akin at hinawakan ng kamay ni Tres. Kay bilis na naglaho ng kanyang takot at napalitan ng pananabik. Siguro, balak pa niyang pagtakpan ang nadiskubre niyang lihim. Narito na si Mayumi, Tres. Pwede mo na bang sabihin sa harap niya ang sinabi mo sa akin sa eskwelahan kahapon? Ha? Alin dun? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't sinabi mo sa akin na mahal mo ko at gusto mo kong maging kasintahan? Hindi kita sinagot kahapon dahil gusto kong maging saksi ang mga kaibigan natin sa pagmamahalan nating dalawa. Ano? Nagkakamali ka yata, Freya. Ano ang ibig mong sabihin? Tama naman ang pagkakaintindi ko, Tres. At alam mo, oo nang sagot ko sa tanong mo. Mahal kita at gusto rin kitang maging kasintahan. Hindi kita mahal, Freya. Si Mayumi, siya ang pinakamamahal ko. Anong sinabi mo?
Ang gabing ito ay ang pagwawakas ng pagkukunwari ko. Hindi kita kailanman minahal, Freya. Nakakadiri ka. Isa kang halimaw. Hindi, kinakabahan ka lang o baka natatakot. Ganun naman talaga kapag nagtatapat ng pag-ibig sa minamahal, hindi ba? Tama na, Freya. Huwag mo namang masyadong palalain ang ambisyon mo. Sa tingin mo talaga magkakagusto ko sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi kita gusto, Freya. Napakapangit mo para maging kasintahan ko. Kita ko sa mukha ni Freya ang tila ba pagkayanig ng kanyang mundo. Alam kong hindi siya makapaniwala sa naging deklarasyon ni Tres. Pero ano pa ang magagawa niya? Nasabi na ng binata ang kailangan niyang sabihin. Ibig sabihin, ako ang nagwagi. Niloko niyo ako. Nilinlang niyo at ginamit. Ginawa niyong katatawanan. Hoy Freya, wala kang karapatang mambintang sa amin ng kung ano-ano. Binabaliktad mo lang kami. Ikaw ang manluloko. Ikaw ang mapanlinlang. Akala mo ba hindi ko alam ha? Matagal mo nang alam na kapatid ako ni Kuya Andres. Talagang itatanggi mo pa? Wala nga akong alam. Kung sa una pa lang alam ko na ang tungkol sa'yo, baka noon pa ako lumapit at humingi ng kapatawaran. Sinungaling! Pasalamat ka nga nakapagtimpi pa ako sa'yo. Pati si Tres, balak mo pa sanang agawin sa akin? Hindi ko siya inagaw sa'yo. Siya ang nagtapat ng pagmamahal sa akin, Mayumi. Tsaka akala ko ba wala kang gusto sa kanya? Sinungaling ka. Hindi nga kita mahal. Si Mayumi ang gusto ko. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Freya. Kahit kailan hindi ka magugustuhan ni Tres. Alam mo kung bakit? Dahil kahit kailan, hindi na magbabago ang itsura niyang pagmumukha mo. Isa kang napakapangit na klase ng tao. Mga traidor kayo. Sabi niyo maganda ako. Gaga ka ba? Ginayuma mo lang si Tres. Pinainom mo siya ng gayuma pero napawalang bisa ko kagad sa tulong ng kontra gayuma. Ano bang pinagsasasabi mo? Sinungaling ka! Dala ng bugso ng damdamin, sinugod ko si Freya at sinabunutan. Sinampal ko siya at tinulak sa kinatatayuan niya. Nagsimula na sa pagkumpulan ng mga tao. May mga nagbubulungan, may nagpupustahan. Maging si Cindy ay hindi na nakapagpigil pa. Halos itapon niya ang hawak na salamin. Kaagad siyang napalapit sa amin. Tama na yan, Mayumi! Hindi pa ako tapos, Cindy. Gusto niya ng masarap na sabunutan, hindi ba? Ngayon, ipaparanas ko sa kanya kung paano makalbo ang sariling buhok. Nagkakagulo na ang mga tao. Iskandalo tong ginagawa niyo. Narinig ko ang isa sa mga waiter. Isusumbong niya sa management ang ginawa niyo. Tama ang pinsan mo, Mayumi. Halika na. Iwan mo na siya dyan. Hayop ka, Tres. Niloko mo lang ako. Hindi ako papayag na gawin mo lang sa akin ito. Akala ko mga tunay kayong kaibigan. Ha? Akala mo talaga totoo ang pinakita namin sa'yo? Nagkakamali ka, Freya. Peke yung pagkatao mo. Isa kang halimaw. Ngayon, pagdurusahan mo ang consequence ng pagiging isa mong kasindak-sindak na nilalang. Mambabarang, ginayuman niyo ang kuya ko. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Anong wala? Malaki ang kasalanan ng pamilya mo sa pamilya ko, babae. Kinuha niyo sa amin ang kuya ko. May dahilan kung bakit siya namatay. Hindi namin kagustuhan na nangyari. Kami rin ay nawalan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gigil akong lumapit sa kanya, sabay inginudngud siya sa naroong pagkain. Nagsinghapan ng mga tao. May iba na inuudyokan siyang lumaban pero hindi talaga ako nagpatalo. Akin ang gabing ito at ako ang magtatagumpay sa laban na ito. Taas noo akong humarap sa lahat ng naroon at nilakasan ng boses ng magsalita. Makinig kayong lahat! Ang babaeng ito ay hindi natin katulad. Isa siyang halimaw. Isa siyang manggagayuma. May lahi siyang mambabarang. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi ba? Bakit mo ba ako ginaganito? Nagtatanong ka pa? Salot ka sa buhay ko. Kaya nararapat sa'yo, literal na gawing trapo. Hiniklas ko ang suot niyang bestida at sapilitang tinanggal ang blazer upang makita ng mga tao ang buong katotohanan. Tinitigan siya ng lahat ng may halong pandidiri. Si Freya naman sa kabilang banda ay impit na umiiyak.
Sina Tres naman at Cindy hindi nakialam sa aking ginawa. Tulad ng inaasahan, siya ang kinuyog ng mga tao. Tingin ng mga ito sa kanya ay isang kasuklam-suklam na halimaw na hindi na dapat nakikita kung saan-saan. May palihim na kumurot sa kanya, sumipa, sumuntok at sumabunot. Hilam na sa luha ang aking mga mata habang pinagmamasdan siya na itinaboy ng mga tao palayo. Hindi ako likas na masama. Nagkakaganito lang ako dahil kay kuya. Mula sa kumpulan, tumayo ang isang may katandaan ng lalaki. Kagalang-galang ang damit nito. May kasama siyang babae na sa tingin ko ay kanyang asawa. Nilapitan niya ako. Iha, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib mo ngayon. Isang tingin ko pa lang sa'yo. Alam ko na kung tungkol saan ang ipinagluksa mo. Pero sana, huwag niyo nang uulitin ang ginawa ninyo. Hindi normal na tao ang ipinahiya niyo kanina. Masasama ang lahi nila. Sila ay mga mambabarang. Paano po ninyo nasabi yun? Alam na alam ko. Lalo na kapag nakakakita ako ng kagaya nila. Halang ang kanilang kaluluwa, Iha. Magaling sila sa panlilinlang. Yun nga lang ay hindi pa lumalabas ang naturalesa sa babaeng kanina lang ay inaalipusta mo. Ang mga kaliskis ng ahas sa kanyang balat ay maaaring kasuklam-suklam. Ngunit may taglay itong laso na posibleng kumitil sa mga buhay ninyo. Alam ko pong hindi yun dapat ginawa, pero hindi ako makakatulog hanggat hindi ko na igaganti ang kuya ko. Minsan ko lang nakitang lagim sa pagkatao ng kapatid ni Freya. Wala silang maidudulot na mabuti. Wala silang hatid na swerte sa buhay namin. Ano man ang mangyari, tigilan nyo na ang ginagawa ninyo. Umasa na lang tayo na hindi siya magbabalak pang gumanti. Ngunit kung sakali man, heto ang aking address. Puntahan ninyo ako. Isa po kayong albularyo? Oo, Iha. Nagmula ako sa Negros. Umalis ako doon nang patayin ng mga aswang ang aking anak. Ngayon, kaming mag-asawa ay hindi na tumitigil sa pagtulong sa mga taong may koneksyon sa mga hindi maipaliwanag na mga nilalang. Sa mga nilalang na likha ng dilim kagaya ng babaeng kanila lang ay kaaway mo. Maniwala ka, Iha. Kapag pinairal mo ang init ng ulo, ikaw ay magiging kanya na. At ikaw ang mapapahamak. Hindi naman po siguro. Kita nyo naman kung paano ko siya nilampaso, hindi ba? Mahina lang siya ngayon dahil hindi pa lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Pero oras na lumabas ito, saka siya babalik at gaganti sa'yo. Ay sige na, maiwan na kita. Ang payo ko lang, umuwi na din kayo at nagiging usapan na kayo ng mga tao rito. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman matapos ang naging pag-uusap naming yon ni Mang Ambo. Sobrang naguguluhan at nalilito ako. Kung delikado si Freya, bakit naman hinayaan niya na lang kaming apihin siya? Naputol lang ang malalim kong pag-iisip nang lapitan ako ni Cindy at Tres. Okay ka na ba? Okay na ako kahit papano. Pero si Freya, mukhang hindi okay. Pinagbububugbog siya ng mga tao sa labas ng restaurant. Hayaan mo siya, Tres. O baka naman tinatablan ka na sa kanya. Uy, hindi ah. Kaya ako nga ito ginagawa dahil gusto ko magpa-good shot sa'yo eh. Teka lang, pinsan. Sino yung matandang lalaking lumapit sa'yo kanina? Ah, si Mang Ambu yun. May binigay na address sa akin. Sabi niya kapag may kaanak daw tayo na gustong magpagamot sa kanya, ituro lang daw natin ang address na ito. Ah, manggagamot pala. Ayos yan, pinsan. Makakatulong siya sa pagtataboy kay Freya. Hindi ba't may lahi raw ang pamilya ng babaeng yun? Wag na, sapat na yun na ipahiya ko na siya. Napagbuhatan ko rin ng kamay. Kahit papaano nakuha ko ng hustisya sa pagkawala ni kuya. Masahol pa sa nangyari sa kanyang pinagdadaanan ngayon ni Freya. Wala lang yun kung tutuusin. Kung ganun, mas mabuti pang umuwi na tayo at kalimutan ang mga nangyari. Naganap na ang mga gusto nating kaparusahan para kay Freya. Ngayon, saan man naroroon si Andres, siguradong matatahimik na siya. Umalis nga kaming tatlo sa lugar na yon at pinili ng kalimutan ang mga nangyari. Sa paglipas ng mga araw, hindi na namin nakita pa si Freya, na ayon sa nasagap naming balita ay kinuyog ng mga tao palabas ng aming bayan.
Wala silang nagawa sa pagtataboy ng lahat ng tao dahil sa kanyang taglay na katangian. Ang totoo niyan, pinagalitan ako ng aking mga magulang. Maling-mali daw ang aming ginawa. Ngunit hindi ako nakinig sa kanila. Nanindigan ako na tama lang na paghigantihan ko si Freya. Makalipas ang ilang taon, nawala na sa aking isipan ang tungkol kay Freya. Hanggang sa tumuntong ako ng 20 anyos. Nakapagtapos kami at nagkaroon ng trabaho. Kahit papaano, nakausad na rin at wala nang na-encounter pa na kakaibang tao kagaya ni Freya. Magkasama pa rin kami ni Cindy. Naging simple kami at hindi na kinilala ang pagiging bully. Kahit papaano, nagiging maayos na ang pakikitungo ko sa iba. Natuto na akong magsaya at maka-appreciate ng ibang tao. Isang araw, nagmamadali si Cindy sa paghahanda ng isusuot niya. Piyesta sa kabilang bayan at gusto niyang pumunta. Kagaya ng dati, maingat pa rin sa pisikal niyang kaanyuan ng dalaga. Lahat ng sa tingin niya ay may masamang epekto sa kanyang kagandahan, iniiwasan niya. Kinulit niya ako ng kinulit dahil gusto raw niyang makita ang artista na pupunta sa kasiyahan sa plaza. Ano na, pinsan? Sasama ka ba sa akin? Oo naman, ngayon pa na may pupunta ng artista sa kabilang bayan, malay natin makapag-share siya ng beauty secret sa atin. O kung hindi naman, makipagkilala siya sa atin at maging kaibigan. Naku, siguradong sisikat tayo kapag nakapagpakuha tayo ng picture kasama ang artista. Ayun, bilisan mo nang magbihis ha. Kailangan natin maging maaga, marami ng tao dun mamaya. Teka lang at magpapahatid tayo kay Tres. Ano ba naman yung boyfriend mo? Kailangan talaga bantay sarado ka, no? Hayaan mo na kasi, natatakot lang siya na maagaw ako ng iba. O siya, ikaw na ang maganda. Maganda naman talaga ako mas lamang pa nga ako ng ilang paligo sa'yo, no? Abat ang yabang mo Napasigaw ako nang kilitiin ni Cindy ang aking bewang. Sa paglipas ng panahon, mas lalo kaming naging malapit na tila ba kaming dalawa ay naging magkapatid na. Napunan ni Cindy ang pangungulila ko kay kuya na kalaunan napawi na rin ang sakit. Tama na kasi Cindy, malilate na tayo O siya, tama ng harutan, kailangan na nating umalis. Kasama namin si Tres nang magpunta kami sa plaza na kinaroroonan ng artista. Nagtanong-tanong kami kung saan banda roon nang malaman naman namin ang kanyang pangalan. Hindi pa kasi namin alam kung sinong artista ang naroon, maliban sa sinabing babae siya at tubong probinsya din daw dati. Mabuti na lang, tinuro kami ng ilang organizer sa kinaroroonan niya. Abala pa raw ang artista sa ngayon at hindi pa pwedeng abalahin. Nakapwesto siya sa backstage, inaayusan ng mga alalay niya nang isang bakla ang lumapit sa amin at binulungan kami. Hindi ako makapaniwala, literal na napanganga pa talaga ako kaya naman nag-alala na si Cindy. Maging si Tres ay tanong ng tanong kung bakit ako natulala pero hindi pa talaga napapawi ang labis kong excitement. Hoy babae, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka tulala? Oo nga, mahal. Kanina ka pa nga ganyan Sabihin mo nga sa amin kung ano nangyayari sa'yo. Ay nako, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Ano nga? Ang artista, kilala raw pala tayo. Ha? Paano nangyari yun? Sigurado ka ba? Oo nga, inimbitahan tayo sa backstage para makamusta. Tumili ng kay lakas si Cindy. Sinasabi ko na nga ba, ganitong-ganito talaga ang mangyayari sa kanya kapag nalapitan ng idolo namin. Tuloy, hindi kami magkamayaw sa paglapit sa kanya sa backstage. Sa dami ng nais na makipagkilala sa kanya, kami pa talaga ang sinuwerteng makalapit. Kaso lang, hindi ko talaga inaasahan ang lahat ng pwedeng mangyari. Nang humarap kasi ang artistang pinananabikan naming makilala ay gayon na lang ang pagkagulat sa aming mga muka. Ang babaeng pinagkakaguluhan ng maraming tao ay ang natatanging babaeng minsan nang itinaboy sa aming bayan. Ang babaeng may balat na kagaya ng ahas at tinatawag naming halimaw, si Freya. Kumusta ka na, Mayumi? Freya? Oh, Cindy, mabuti naman at kahit makapal na ang makeup ko ay nakikilala mo pa rin ako. Ikaw ang artista? Ako nga, Mayumi.
Nagulat ba kita? Balita ko naging magkasintahan talaga kayo ni Tres. Parang ako pang nagtulak na magkarelasyon kayo, no? Bakit ka nandito? Bakit ka bumalik? Teka, mainipin ka rin pala tulad ng dati. Hindi mo man lang ba ako pupurihin muna? Huwag ka nang umasa. Nasira na ang mood ko nang malaman kong ikaw ang artistang magpapakita rito. Tsaka paano ka ba naging artista? Napakapangit mo nga nung araw. Alam mo Mayumi, hindi mo ako matatalikuran. Baka nakakalimutan mo. Malaki ang atraso mo sa akin. Sa pagkakatanda ko, wala akong atraso sa'yo. Ang nangyari noon, paniningil lang sa nagawa mo sa pamilya ko. Ano bang alam ko sa pagkamatay ng kuya mo? Sila ng ate ko ang magkasama. Sila ang nagbuwis ng buhay. Bakit kung makapagsalita kaya ako ang kriminal? Dahil yan naman talaga ang katotohanan sa pagkatao nyo. Kayo ay mga halimaw. Huwag kang pakakasigurado. Minsan, ang halimaw ay nagkukubli pa sa nilalang na may magandang muka. Huwag mong ibabalik sa akin ang hirit ko. Halimaw ka! Alagad ka ng dilim! Tinalikuran ko si Freya at iniwan. Hilam sa luha ang aking mga mata. Akala ko okay na. Naghilom na ang sugat sa aking puso. Pero nagkamali pala ako. Hindi ko kailanman mababago ang katotohanan na namatay pa rin ang kuya ko at hindi na maibabalik pa. Walang nagawa sina Tres at Cindy na nagmamadali ding sumunod sa akin. Marahil dismayado rin sila sa nalaman. Akala ko pa naman mag-e-enjoy kami sa pagdalo sa piyesta. Yun naman pala ay hindi. Tuloy pagdating namin sa bahay ay nanatili ako sa kwarto kasama si Tres na inaalo ako habang si Cindy naman hinalungkat ang iilan naming magazines para magbasa at malaman kung kailan at paano naging artista ang dati na'y napakapangit na si Freya. Mayumi, tingnan mo oh. Nagpadoktor pala si Freya, kaya mas lalo siyang gumanda at kuminis. Nakakainggit, pero nakakapagtaka. Walang nabanggit tungkol sa balat niyang kahawig ng balat ng ahas. Paano mo nasabi? Imposible naman na hindi nila yun makita. Wala talagang nabanggit oh. Na-discover daw si Freya sa isang fashion show na ginanap sa lungsod. Isa siya sa mga nag-ayos ng buhok ng modelo at napansin kaya kinuha. Parang may mali sa impormasyong nakasaad dyan ah. Hay nako, oo nga eh. Parang may naaamoy akong malansa. Sigurado may kinalaman si Freya dito. Pero at least, nakabawi ang kagandahan ng kutis niya no. Sobrang ganda niya ngayon. Ibang-iba sa dati niyang itsura. Pinupuri mo bang kaaway natin, Cindy? Huwag mong sabihing lalapitan nyo na naman si Freya. Naku mahal, sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo na ang babaeng yan. Kayo na din mismo nagsabing kampon siya ng kadiliman. Pero kapag hinayaan natin siya, mapapalagpas niya ang pangyayaring ito. Alam mo naman na hindi siya pwedeng maging artista na lang basta-basta. Nasaan ang mga kaliskis niya? Hindi naman siguro yun binunot pa isa-isa ng doktor, hindi ba? Kasama mo ako sa gagawin natin, pinsan. Ako man ay curious sa biglaang pagganda ng babaeng yan. Sigurado may sikreto si Freya. Tama, may sikreto nga. At natitiyak ko may kinalaman ng kanyang pinagmulang lahi sa kung ano man ang ginawa niya sa kanyang sarili. Kapag hindi nyo nilubayan si Freya, baka kayo pa ang mapahamak. Mahal, kumalma ka. Alam kong nag-iba na tayo ng gawain. Simula nang akala natin ay napahamak na si Freya. Pero ngayon kapag hindi natin sinubukang ungkatin ang lihim niya, baka mahuli na ang lahat. Mahuli saan? Sa binabalak niyang masama. Hindi ka ba nagtataka? Ipinatawag niya pa talaga tayo sa backstage kanina. Parang alam niyang naroon tayo. Parang may pinamumuka siya. Hindi ba kayo nababahala? Sang-ayon nga ako sa iyo, Mayumi. Pero huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang koneksyon ko para mahalungkat natin ang mga bagay na kailangan nating malaman. May mga kakilala ako na pwede nating pagtanungan. Okay yan, pinsan. Ikaw, mahal, anong plano mo? Ano pa nga ba? Di susunod pa din sa inyo. Ayoko naman na mapahama kayo at kailangang nasa malapit lang ako sakaling malagay kayo sa alanganin. Nagngitian kami ni Cindy at Tres. Alam ko naman na hindi nila ako matitiis at talagang gagawin nila ang lahat matulungan lamang ako. Masama kasi ang kutob ko sa biglaan niyang pagpapakita sa amin. Tila ba may masama siyang balak sa amin. Halimbawa na lang, baka nga maisip niyang gumanti.
Hindi ako papayag na basta na lang babalik si Freya at sisirain ang buhay ko. Pinaghirapan kong makuha ang lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko din naman hahayaan yun, mahal. Salamat, Tres. Hindi ko akalaing hanggang dito susuportahan mo pa rin ako. Mahal kita, Mayumi. Nakahanda akong gawin ang lahat. Maproteksyonan ka lang. Ay, naiinggit naman ako. Maghanap ka na kasi ng kasintahan para naman hindi ka malapitan ni Freya. Parang naging sumpanan ng pagkatao namin si Freya. Hindi na niya tayo nilubayan. Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang binabalak niya, sisiguraduhin ko na hindi siya magtatagumpay. Lalabanan ko siya. Lalaban tayo, Cindy. Wala naman akong ibang hiling kundi ang matigil ng kaguluhang ito. Malalaki na tayo, mahal. Pero hindi ko maiwasang mag-alala sa kung ano man ang magiging consequence ng ating mga galaw at kilos noon. Mukhang tayo na ang binabalikan ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Ang sa akin lang, aalamin ko ang dahilan kung bakit pagkalipas ng panahon ay bigla siyang nagpakita sa atin. Aba, akala ko patay na siya. Maski nga rin ako akala ko patay na siya. Akala ko nga nakalibing na ang katawan niya Sa tindi ba naman ang bugbog na inabot niya? Imposible talaga na mabubuhay pa siya. Alam naman natin na walang kapasidad na makaligtas ang babaeng may maliit na katawang kagaya niya. Bukas na bukas, sisimulan ko ang pag-iimbestiga. Gayon nga ang ginawa namin. Gamit ang iilang koneksyon ni Cindy, nalaman namin kung saan nananatili ngayon si Freya. Sa isang pinagamit na bahay sa kanya ng alkalde. 3 araw pala siyang makikisali sa selebrasyon ng piyesta, kaya may oras pa kami para malaman kung ano ba ang kanyang pinaggagawa. Sa tulong ng isang kakilala, nagawa naming abangan ng babae na noong mga sandaling yon ay halos buong araw nang nanatili sa loob. Kanya-kanya kaming 3 ng pwesto nang mapansin kong may babaeng nasa edad 18 ang pumasok sa bahay niya. Naghintay kami, pero sa lahat ng sulok ng bakuran, hindi na namin nakita pa ang babae. Ganun na lang ang pagtataka ko nang may dumating na namang isang 20 anyos na babae. Pusturang-pustura, walang make-up, pero ubod ng ganda. Hindi ako nakatiis. Nilapitan na ang isang babaeng paparaan sa kinaroroonan ko at nagtanong. Miss, anong meron sa bahay na yan? Bakit may mga babaeng pumapasok? Ayon sa babae, may beauty seminar daw para sa mga nais makakuha ng taglay na kagandahan dahil may ibabahaging tips si Freya kung paano ma-achieve ang maladyosang alindog. Napataas ang kilay ko sa sinabi ng aking kausap. May mali talaga Hindi ako naniniwala sa seminar na pinapakalat ng malditang si Freya. Tuloy, pinuntahan ko si Cindy sa pwesto niya pati na si Tres at sinabi ang aking mga nalaman. May beauty seminar daw sa loob ng bahay, kaya hindi pa lumalabas ang mga pumapasok na babae dyan. Ganun ba? Di dapat nating makita yan. Anong plano? Hahanap tayo ng paraan para makapasok. Delikado yung pinaplano ninyo. Walang magiging delikado dahil kayang-kaya naman nating labanan si Freya. Kutong lupa lang siya, hindi ba? Magagawa natin siyang pabagsakin. Kung hahayaan na lang natin siguro si Freya, baka wala ng gulo. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Naduduwag ka na ba, mahal? Hindi ako naduduwag. Ayoko lang na isubo mo ang sarili mo sa kapahamakan. Hindi na siya basta-bastang tao ngayon, alam mo yan. Sakali man, pwede niya na tayong idemanda. Ayaw mo lang akong mapahamak? Alam mo bakit ka pa sumama rito kung ganyang natatakot ka naman pala? Napag-usapan na natin to Ang usapan natin si Silip lang magmamatsyag. Hindi tayo papasok at hindi rin kayo magtatagumpay dahil hindi ako papayag na pumasok ay sa loob ng bahay na yan. Wala akong nagawa kundi ang padabog na pumihit pabalik sa kanyang kotse. Nanggigigil ako sa inis. Malapit na Nasa bunganga na kami ng katotohanan. Kapag ganitong galit na rin si Tres, hindi ko naman siya magawang suwayin. Sakali man, ako pa rin ang mapapagalitan ng aking mga magulang. Sa huli, hindi ko siya kinibo hanggang sa dumating kami sa bahay. Dumiretso ako sa kwarto. Hindi siya pinapansin kahit ilang beses na niya akong tinatawag. Mahal, kausapin mo naman ako. Para naman sa ikabubuti mo ang ginagawa ko
para sa ikabubuti? Mag-isip ka nga, Tres. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Paano kapag tsaka lang natin naisipang kumilos kung huli na ang lahat at may ginawa na siya sa atin? Hindi nagkakamali ang kutob ko kahit kailan, alam mo yan. Gusto lang kitang ilayo sa kanya. Hindi naman siguro masama yun. Ang sabihin mo, attracted ka na sa kanya. Ano, mali ba ako? Kitang-kita naman sa mukha mo eh. May gusto ka na sa kanya. Ano bang sinasabi mo dyan? Bakit, mali na naman ba ako? Ilang beses kitang nahuling takot na takot sa tuwing tatangkain kong makipagkita kay Freya. Tapos nung una natin siyang mapuntahan sa backstage, alam ko iba nang tinginan yung dalawa eh. Parang kayo lang ang tao sa mundo. Umiiral na naman yung pagkaselosa mo. Naiinis na ako. Lahat na lang ng babaeng titignan ko, kinaiinisan mo. Palagi na lang ba tayong ganito? Sa tingin mo ba pinaglalaroan kita? Bakit nandito pa ako kung ang bala ko lang naman pala ay ipagpalit ka sa iba? Hindi ko alam. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Pwede ba, Tres? Umuwi ka na nga muna? Ayaw kitang kausapin. Walang nagawa si Tres kundi ang talikuran na muna ako at umalis. Ngayon lang kami nag-away ng ganito. Kadalasan kasi, chill lang kami at hindi namin pinapalaki ang gulo. Nang dahil sa Freya na yan, ganito na ang kinahantungan ng pagnanais namin na matuklasan ang katotohanan. Paglabas ni Tres, si Cindy naman ang pumasok at inalo ako. Okay ka lang, pinsan? Stress lang ako, Cindy. Pasensya na. Hindi ko naman talaga gustong makipag-away sa kanya eh. Wala lang akong choice. Hindi niya ako maintindihan. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari dun sa loob. Alam ko, pinsan. Tama rin naman ang boyfriend mo eh. Matagal na panahon na ang lumipas. Malay natin kung may nagbago na sa katangian at ugali ni Freya. Baka mas delikado na siya ngayon. Alam naman natin na lahat ng taong dumaan sa matinding paghihirap, lalong tumatapang at nagiging mabagsik. Hindi ako nakaimik sa kanyang sinabi. Gayunpaman, nanatili pa rin kaming nagnanais na matuklasan ang katotohanan. Mas lalong naging matindi ang aming hinala nang maging bisita namin si Freya kinabukasan. Kumusta, Mayumi? Anong kailangan mo? Ang sungit mo talaga sa akin kahit kailan. Wala akong dapat na rason para maging mabait sa'yo, hindi ba? Alam mo, meron. May rason ka at mahalaga ito para sa'yo. Diretsahin mo nga ako. Gusto mo ba ng walang hanggang kagandahan? Napatingin ako sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Dati, oo, interesado ako. Pero hindi na ngayon. Okay na ako kung ano ang itsura ko. Kaya ko naman bumili ng make-up para sa sarili ko. Lalong-lalo na ayoko magkaroon ng utang na loob sa babaeng halimaw dahil lang sa pinaganda niya ako. Nagduda pa ako sa lagay na yon. Hindi ko alam kung saan galing ang sinasabi niyang pampaganda. Kaso lang, iba ang naging sagot ni Cindy. Naging interesado siya. Tumayo at lumapit kay Freya, animo nahihipnotismo. Ako, gusto kong gumanda. Pwede mo ba akong turuan? Anong ginagawa mo? Maganda ka na, Cindy. Hindi mo na kailangan baguhin pa kung anong meron sa'yo. Sasama ako kay Freya, pinsan. Hayaan mo na ako. Gusto ko talaga na magbago pa ang anyo ko. Gusto ko siyang mahigitan pagdating sa pagiging banidosa. Halika na, Cindy. Mamaya lang magiging isa ka ng diwata. Pangako gaganda ka pa ng higit pa sa akin. Walang yaka, Freya. Anong ginawa mo sa pinsan ko? Kagustuhan niyang sumama, Mayumi. Hayaan mo na siya. Gagawin ko siyang manika sa sobrang ganda. Tara na! Gusto ko nang gumanda! Ano ba, Cindy? Huwag kang sumama sa kanya! Hinabol ko sila at sinubukan siyang hawakan pero nagulat na lang ako nang basta na lang niyang iwinasiwas ang kamay ko. Wala akong nagawa kundi ang pabayaan siya na sumama kay Freya. Naging paraan ko naman ito para sundan ang aking pinsan. Nagmamadali kong tinawagan si Tres para sana may kasama ako. Kaso lang hindi naman siya sumasagot. Ano ba, Tres? Bakit ba ayaw mong sumagot? Kailangan ko ng kasama. Nakatatlong tawag pa ako kaso lang wala talagang Tres na sumagot sa linya. Tuloy, napilitan akong umalis na mag-isa. Sa bahay na pinuntahan namin kahapon, huminto ang kotse na sinasakyan nila. Nakikita kong inaalalayan ni Freya si Cindy na mistula ng manikang sunod-sunuran sa kanya.
Tuloy habang naghahanap ako ng mapapasukan papunta sa loob, kinakabahan ako. Pinaupo niya sa sala si Cindy, kasama ang dalawa pa sa mga babaeng mukhang naniniwala din sa kakayahan niyang magpaganda. May inilabas na mga gamit si Freya. Gunting, kamera, kutsilyo. Kinuhanan sila ng buhok, kinuhanan ng larawan gamit ang kamera, tsaka sinugatan ng konti ang daliri at kinuhanan din sila ng iilang patak ng dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng beauty secret ang ginagawa ni Freya, pero pakiramdam ko mamaya ay lalabas na ang tunay na lagim. Ilang sandali lang, pinapirma sa papel ang 3 babae at binigyan ng langis na may puting lalagyan. Ito lang ang sikreto ko para gumanda. Langis na pampakinis ng kutis. At wag kayo, talagang effective ito sa balat. Ilang oras lang, makikita nyo na ang tunay na kaibahan. Wow! Ibig sabihin, kikinis pang lalo ang mga balat namin! Tumpak, kaya tuwing Martes at Biyernes, bandang 3:00 ng hapon, ipahid nyo sa buong katawan ng langis. Magkakaroon ng epekto ang nasabing langis sa mga araw na yan. Huwag niyong kalilimutan. Ay, sige! Gagawin ko kagad ito! Bakit ayaw sumama sa atin ng pinsan mo? Galit pa rin ba siya sa akin? Huwag mo na lang siyang pansinin. Magiging okay rin kayo. Huwag mong ikukwento sa kanyang mga ginawa natin rito, ha? Bakit hindi pwede? Sikretong malupit kasi yun. Bawal ipagsabi. Okay, walang problema. O paano, aalis na ako, ha? Ingat ka, i-enjoy mo ang kagandahan mo habang nariyan pa yan. Hindi na nakasagot si Cindy nang pagsarahan na siya ng pinto ni Freya. Ako naman, kaagad na lumibot sa may harapan at hinablot ang naglalakad na si Cindy. Nagulat pa siya nang makita ko. Pinsan, anong ginagawa mo rito? Sinusundan ka. Ano, magpapakamatay ka ba? Grabe ka naman sa magpapakamatay. Ang ayos ka ng pakikitungo ni Freya sa akin eh. Wala akong pakialam. Ang importante, itapon mo yung binigay niya. Itapon mo ang langis. Bakit ka ba ganyan? Alam mo, pinsan, nagsasawa na ako sa kakapasensya sa'yo, ha? Kung tutuusin, ikaw lang naman ang galit kay Freya eh. Bakit kailangan mo pa akong idamay? Anong klaseng panunumbat yan? Bakit ganyan ka makapagsalita? Ano, nalaso na ba ni Freya pati utak mo? Hindi niyo ba nakikita? Inuuto niya kayo. Hindi na beauty secret ang ginagawa niyang pagkuha sa dugo niyo. Alam mo, Mayumi, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Para sa akin walang problema sa mga tinuro ni Freya. Okay na okay ako sa mga yon. Kaya ikaw sana naman matuto ka rin kumalma minsan nang hindi ka naman sugod ng sugod. Nakakairita eh. Baka sabihin ng mga magulang mo hindi ka namin napagsasabihan. Bulyaw niya sa akin tsaka ako iniwan. Nasapo ko ang aking ulo sa labis na pagkainis. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa aking pinsan at biglang nagbago ang kanyang pananalita. Nakilala ko si Cindy bilang kalmado at mapagpasensyang babae. Ngayon lang siya nagkaganoon. Tuloy nagmamadali akong umuwi para makausap siya ulit. Naabutan ko si Cindy na katatapos lang maligo at nagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko na lamang binanggit ang tungkol doon pero nagmamatsyag ako. Alam ko naman na magtatalo lang kami sakaling umpisahan ko ang topic tungkol kay Freya. Naging tagapagtanggol na yata siya ng babaeng yun eh. Kaso lang, bago pa man kami magkausap, napansin kong namilipit na siya sa sakit. Kaagad akong lumapit sa kanya. Anong nangyayari sa'yo, pinsan? Ayos lang ako. Huwag mo akong pansinin. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? Pasensya na kung nabulyawan kita kanina. Naiintindihan naman kita eh. Pasensya na rin. Naisip ko lang baka nasobrahan lang ako sa pagnanais na makontrol kayo. Pati si Tres, nasasakal na sa akin. Kahit na, nagkamali pa rin ako. Bago naman natin pinasok ang gulong ito, nagkasundo tayo eh. Kaya ngayon hindi ko na malaman kung bakit napapaangal ako sa mga sasabihin mo. Para bang may gustong kumontrol sa akin? Ayoko lang kasi na magsisi ka sa huli. Si Kuya, hinayaan ko siyang sumama sa mga kalahi ni Freya. Namatay siya nang hindi ko man lang nalalaman kung kaninong mga kagat ang nakita sa katawan niya. Kagat? Parang literal siyang tinikman.
Pero dahil patay na ang kasintahan niya, iniisip ng mga pulis na ang mga taong may kagagawan nun sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kapag kinuwento ko ba sa inyo maniniwala kayo? Depende. Kita mo, wala pang kasiguraduhan kung maniniwala ka. Kaya nga ayoko na munang mapag-usapan yun eh. Pasensya na, kung alam ko lang iniwasan ko na sana si Freya. Pero di bali, huling lapit ko na yun sa kanya kanina. Salamat naman. Sige, mukhang may ginagawa ka pa eh. Babalik na lang ako mamaya. Lumabas ako ng kwarto niya at hinayaan na muna ang aking pinsan. Kinabukasan, namangha ako nang magkita kaming dalawa. Napakakinis nga ng kanyang balat. Napakaputi pa niya at mas lumantad ang natural niyang ganda ng walang katulad. Pinsan, ang ganda mo ngayon. Talaga? Salamat sa papuri, Mayumi. Pero hindi ako komportable eh. Nangangati ang balat ko. Bakit naman? Parang may nakain akong hindi maganda, dahilan para sumama ang pakiramdam ko. Napayuko ako sa kanyang balat at nakita ang pamumula ng braso at binti niya. Makailang beses na niya itong kinamot kaya sinubukan ko siyang pigilan. Yun nga lang, hindi siya maawat sa pagpapawi ng kate. Makalipas lang ang ilang oras na maganang husto ang kanyang balat. Sa ganoong tagpo kami na abutan ni Tres. Anong nangyari kay Cindy? Ang beauty secret, ito nang naging side effect. Kita nyo na. Matigas kasi ang ulo nyo eh. Ayaw nyo makinig sa akin. Ngayon, ano pa ang pwede mangyari sa balat ninyo dahil sa katigasan ng ulo? Teka, bakit ka ba nagagalit? Hayaan mo nga muna ako magpaliwanag. Kahit kailan, hindi nyo pinapahalaga ng mga payo ko. Kahit nga mapahama kayo, ayos lang yata sa inyo eh. Bakit pa ba ako magpupumilit? Anong ibig mong sabihin? Ito na muna ang huli kong pagdalaw sa inyo. Saka na tayo magkita kapag okay ka na at hindi ka nagagawa ng mga bagay na ikapapahamak mo. Kung gaano kabilis na dumating si Tres, ganun din siya kabilis na nawala. Nagulat ako sa kanyang inasta. Tila ba bigla na lang siyang nagpabago-bago ng ugali. Wala naman akong nagawa kundi ang hayaan ng lalaki. Mas natuon ang atensyon ko kay Cindy na umuungol na sa hindi raw maipaliwanag na hapdi ng kanyang balat. Nahindik pa ako nang magkaroon ng nana ang bawat sugat at sa tuwing pumuputok ang mga ito, animo asido ang nana na nanglalapno sa naiiwan niyang malinis na balat. Mas lalo akong nag-alala. Hinalungkat ko na ang medicine cabinet para sa posibleng gamot pero wala akong mahanap. Sa kahanap ko ng tabletang gamot, napansin ko ang isang papel na may nakasulat na mang-abo. Tila ako nabigyan ng pag-asa. Kung kagagawa ng mambabarang ang bagay na ito na nasa balat ni Cindy, siguradong may maipapayo siyang gamot na pwede naming gamitin para tuluyan na siyang gumaling. Tuloy, inalalayan ko si Cindy at nagtungo kami sa bahay ni Mang Abo. Nagulat ang matanda at hindi makapaniwala nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Cindy. Bakit ngayon mo lang dinala ang pinsan mo, Iha? Ilang araw ko na kayong hinihintay. Nararamdaman kong babalik ang babaeng ahas sa bayan nyo para paghigantihan kayo sa ginawa ninyo sa kanya. Bakit nyo naman nasabi na naghihiganti siya? Galit sila sa mga taong kagaya ninyo na nagsimula sa pangunguha nila ng biktima kasama na ang kuya mo. Kinasintahan ng ate ni Freya ang iyong kuya, hindi dahil mahal niya ang binata, kundi para ialay sa kanilang Panginoong ahas na bigyan sila ng makinis at mabuting balat. Paano niyo po nalaman ang mga yan? Nagsagawa na ako ng pagtatawas noong araw. Kaya ako nalaman kung sino at anong klaseng mambabarang sila, Iha. Hindi ka na dapat lumapit sa kanya. Lahat ng katangiang meron ng ahas ay taglay niya. Kaya mahihirapan tayong kalabanin siya. Pero may pangontra ako na maaari nating gamitin para hindi siya magtagumpay sa kanilang masasamang hangarin. Sinasabi ko na nga ba, may kinalaman sila sa pagkamatay ng kuya ko. Hindi totoo na taong bayan ang pumatay sa kuya mo, kundi ang babae mismo. Nahuli lang siya ng mga tao sa ginagawa niya sa kapatid mo, kaya sinamantala ng mga tao ang pagkaabala niya at pinatay.
Sabi na nga ba, walang kinalaman ang ginawa ng mga tao sa pagkamatay ng kuya ko. Ngayon, nakikita ko na ng malinaw ang buong pangyayari. Nagsinungaling sa amin ng mga pulis. Ang mga pulis ay nahipnotismo lang din nila. Kaya hindi nila natanggihan ang pakiusap ng pamilya ng mambabarang. Kagaya ng ginawa nila kay Cindy. Tama, ganun nga yun. Ngayon, wala na kayong magagawa kahit ilang beses pa niyang higupin ang kabataan at kagandahan meron ng pinsan mo. Dahil kusang loob siyang nagbigay ng buhok, dugo at larawan sa matinik na mambabarang. Hindi naman ganito ang gusto ko eh. Ang akala ko gaganda ako kagaya ng sinabi ni Freya. Nilinlang niya pala ako. Huwag kang mag-alala, Iha. Gagawin natin ang lahat. Gumaling ka lang. Tulungan niyo po ako. Pinsan, tulungan mo ako. Pangako kapag gumaling ako, hindi na ako magiging banidosa. Tatanggapin ko na ang normal na kagandahang meron ako. Pati mga makeup ko. Itatabi ko na at mamumuhay ng simple at hindi na maiinggit sa kagandahan ng iba. Nalinlang ako sa peking kagandahan. Ang langis na ibinigay niya sa'yo ay ang langis na pinagbabara niya ng kaliskis na mula sa kanyang balat. Hindi naman talaga ito nawala, kundi nagawa niya lang na linlangin kayong lahat. Napakawalang ya talaga ng Freya na yan. Ngayon lalabanan ko na siya. Hindi na ito tungkol kay kuya. Tungkol na ito sa pagiging isa niyang mambabarang. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, Iya. Ang pangontra sa mambabarang na kagaya niya ay bawang. Kumuha ka lang ng sandamakmak na bawang. At gagawin din nating langis na panakaw na ipamamalit sa mga nalikha na niya. Kaagad akong tumalima sa sinabi sa akin ni Mang Abo. Hindi ako papayag na mapahamak ang aking pinsan. Gagawin ko ang lahat, gumaling lang siya. Habang nagdidikdik ng bawang sa mesa malapit sa kamang kinahihigaan niya, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Humpak na ang pisngi ni Cindy. Ilang oras pa lang siyang nagdurusa ay tila ba ilang buwan na ang ipinayat niya. Malungkot ko siyang nilapitan. Kumapit ka lang ng mahigpit ha, pinsan. Gagawin ko ang lahat, gumaling ka lang. Pagbabayaran ni Freya ang pambabarang na ginawa niya. Salamat, pinsan. Nagsisisi ako dahil naging matigas ang ulo ko. Sana nakinig ako sa iyo. Kalimutan na natin ang hindi pagkakaunawaan. Alam ko naman akong minsan, inaatake talaga tayo ng init ng ulo na hindi natin alam kung paano masusolusyonan. Ang mahalaga, natuto na tayo ngayon at wag nang gagawin ng kaparehong pagkakamali sa susunod. Pangako, Mayumi, magiging maingat na ako. Kung alam ko lang na gagamitin pala ni Freya sa pambabarang ang dugo, buhok at larawan ko, edi sana pumalag ako. Sa halip na umiwas, talagang ako pa ang nagpahamak sa sarili ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman ginustong mangyari yun eh. Alam ko naman na tayong mga babae, naghahangad lang ng mas ikagaganda pa natin. Nagkataon lang talaga, maling tao ang nilapitan mo. Kahit na, nakukonsensya pa rin ako. Nang dahil sa akin, nag-away pa kayo ni Tres. Okay lang yun, huwag kang mag-alala. Gagawin naman ni Mang Abo ang lahat, gumaling ka lang. Kahit papaano, nagawa kong pangitiin ng pinsan kong konti na lang malulunod na sa kalungkutan. Alam kong hindi naging madali ang kanyang pinagdaraanan ngayon. Pero naipaliwanag na sa akin ni Mang Abo ang proseso kung bakit siya nagkakaganyan. Ang kanyang buhok at dugo pati na ang larawan ay ikinabit sa manikang replika mismo ni Cindy. Doon hinihigop ni Freya ang enerhiya para lumipat sa kanya ang ganda at kabataan ng lahat ng babaeng nagiging biktima niya. Kapag naubos na ang enerhiyang yon, magkakasakit ang babae, magkakaroon ng pantal sa balat at mangangati hanggang sa katagalan, maratay na sa kama at hindi na makabangon. Magiging buhay na patay na lamang ang kanyang mga biktima hanggang sa hindi na nito matiis ang matinding paghihirap at mamamatay. Ito ang ayaw kong mangyari, kaya kahit kinakabahan, nagsimula na akong bumiyahe papunta sa bahay ni Freya. Si Mang Abo naman ang nagbabantay kay Cindy at magsasagawa ng mga orasyon para protektahan ang aking pinsan. At kahit papaano ay maputol ang ginagawang paghigop ni Freya sa kanyang enerhiya.
Pagdating sa kanyang bahay, walang ingay akong pumasok sa parte ng bakuran kung saan ako sumilip noong si Cindy naman ay inuuto ng mambabarang. Napatda ako nang marinig ang boses ni Tres sa loob ng bahay kaya nakinig ako. Ano ba, Tres? Tama na ang pagpapatawa mo sa akin. Magiging payaso ka na naman yan. Grabe ka naman sa payaso. Manipis naman ang mukha ko Manipis ka dyan? May kakapalan nga kasi nagawa mo pang magpunta rito para ligawan ako. Bakit hindi? Maganda ka na ngayon. Saka madali mo na akong naiintindihan. Hindi ka nakakasakal kausap. Hindi ka gaya ng ex mo? Ganun na nga. Habang nakikinig, gusto kong pilipitin ang dila ni Tres sa labis na pagkainis. Literal na ang kapal nga ng mukha niya para pagsabihan ako at traidorin kahit hindi niya alam na nakikinig ako sa kanya. At ex pa talaga ang sinabi ni Freya na tumutukoy sa akin gayong hindi naman kami naghihiwalay ni Tres. Natigilan ako nang makitang tumayo si Freya at nilapitan si Tres. Kalimutan mo na si Mayumi, Tres. Ako na lang ang mahalin mo. Hindi ka magsisisi sa akin. Kahit kailan, hindi ka masasakal sa pagmamahal ko. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Ipapakita ko sa iyo ang kagandahan ng pagkatao ko. Basta ba sumunod ka lang sa gusto ko? Matatanggihan ba kita, mahal ko? Huwag ka nang tatanggi. Kapag umuo ka ngayon, akin ka na. Pati na ang kaluluwa mo. Nagulat ako nang makita si Freya na hinahawakan ng magkabilang pisngi ni Tres. May sinasabi siyang kung anong lengguwahe na hindi ko maintindihan hanggang sa hindi na talaga gumalaw si Tres at nanatili na lang na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nagulat ako nang makitang tumirik ang mga mata ni Tres hanggang sa hindi na nga niya napigilan ng kanyang sarili, bumagsak kagad siya pagkatapos mawalan ng malay. Dito nangilid ang aking luha at mas lalong nagnanais na masugod si Freya. Gayunpaman, pinili kong tatagan ang aking sarili at lumiko sa kabilang bakuran. Sa munting silid ako pumasok sa may likod bahay at nagtungo sa kanyang kwarto. Dito na tumambad sa aking harapan ang mga nakakahindik na bagay na hindi ko akalaing makikita ko roon. Mga manikang may kasamang larawan, mga kuko at buhok. May mga pangalan at dugo na natuyo na. Nagkalat naman ang itim na kandila at mga librong kulay itim. Sa isang tabi, nakita ko ang 3 botelyang langis na sa pagkakaalam ko, balat ng ahas ang nakababad. Kinuha ko ito at pinalitan ng botelyang galing kay Mang Abo. Ito ang mga dinikdik na bawang na nilagyan ng langis na pupuksa kay Freya. Nang maipagpalit ko ang mga yon, kaagad akong nagtago. Tsaka naman dumating ang mambabarang at sa unang pagkakataon mula nang ipatugis namin siya sa mga tao, nasilayan ko kagad ang mga kaliski sa kanyang binti. Makapal na ang mga yon na parang hindi na talaga nawawala. Ito na nga ang tunay na Freya, ang mambabarang na nangangarap gumanda sa pamamagitan ng pagbibigay ng karamdaman sa ibang tao, lalo na sa kababaihan. Sa wakas, isang dugo na lang ang kailangan ko. Tuluyan ng maglalaho ang mga kaliskis na ito. Tignan natin ngayon kung magagawa mo pang iligtas ang mahal mo, Mayumi. Dala ng aking galit, lumabas ako sa pinagtataguan at hinarap si Freya. Laking gulat niya nang makitang nasa likuran niya ako. May hawak na punyal at naghahanda na sa pag-atake sa kanya. Aba, at may isang tao pa pala ang interesado sa aking kagandahan. Kaya lang malas ka ngayon Ang tunay na ako ang nasilayan mo. Di bale, ipapakita ko sa iyo ang mahikang taglay ng mga langis ko. Talaga? Tingnan natin. Siguradong iiyak ka kapag napatunayan mong mas maganda ako sa iyo. Hindi siya nakinig sa akin at basta na lang ipinahid ang langis ng bawang sa kanyang balat. Maya-maya pa, nagulat ako nang makitang nalalapnos ang kanyang balat. Siya naman ay natataranta rin. Hindi inaasahan ang makikitang resulta sa kanyang kayabangan. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin ito? Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw ang gumawa niyan, hindi ba? Puwisit ka? Amoy bawang ang langis na ito. Hindi, malalapnos ang balat ko. Di natikman mo na ngayon ang karma mo. Yan ang dapat sa mga halimaw na kagaya mo.
Hindi na nagawa pang lumaban ni Freya. Dala ng pagkalapnos, nanghina siya at bumagsak. Hindi na niya nabawi pa ang lakas na dapat sana ay kailangan niyang makuha para magamit sa pagsipsip ng kagandahan. Ngayon, dahan-dahan siyang naghingalo at namatay. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kapayapaan. Namatay si Tres, para na rin siyang sumunod sa yapak ng yumao kong kuya. Pero alam ko, hindi siya pumanaw para lang sa wala. Isinakripisyo ang sariling buhay para matalo ko si Freya. Tuluyang gumaling ang aking pinsan at naging malaki ang pasasalamat ko kay Mang Abo sa ginawa niyang pagtulong para mailayo kami sa kapahamakan. Mula noon, nangako na si Cindy na babawasan na ang pagiging banidosa at hindi na kailanman mangangarap ng kagandahang hindi naman para sa kanya. Nalulungkot ako sa sinapit ni Tres, kaya pala nagbabago ang kanyang ugali dahil nahipnotismo na rin siya ni Freya. Masakit man pero tatanggapin ko ang lahat. Alam kong magkasama na sila ngayon ni Kuya sa langit. Kampante ako na wala ng kagaya ni Freya ang magtatangka sa mga buhay namin. Takot lang nila sa langis na bawang na nilikha namin para itaboy sila at ilayo ang kanilang presensya sa amin. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.